hey, yo, what's up? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito na naman si Marcelo, ang pagbabalik ni Marcelo upang magtalakay at magpanood ng isang video na napakahalaga po ngayon sa bansa na kung saan may isang matapang na lalaki, may isang matapang na kongresista na nagsiwalat ng lahat-lahat ng katiwalian dito sa gobyerno, sa loob ng gobyerno natin, no? Tungkol nga ito sa sa flood control project kung saan nagkaroon po ito ng malaking pera, billion, hindi lang 2,000, hundreds of thousand, billion po pinag-uusapan dito. Nagkaroon nga po ng insertion patungkol dito sa mga project na ghost project na wala naman sa flood control project na ito. So sila po, habang po tayo nagdurusa sa baha, taggutom, walang ayuda, wala kung ano-ano, walang rescue, sila po'y nagkakamal ng malaking salapi. Bilyon po, pinaghahati-hatian po ng mga ulupong na ito. Di ko alam kung anong tamang words para sa kanila para maramdaman nila na galit talaga ang taong bayan, no? Di ko alam ito sa pagpapakita ko ng video kung hindi pa kayo makaramdam ng galit. So, yan po mga kaibigan, no? At maraming salamat. Dagdagan naman po tayo ng 5 subscriber, 1,028 na tayo, no? Maraming salamat kahit kukunti lang viewers natin. Sana po madagdagan po ng marami at inaasahan ko po na aabot po ito ng 2 million, 3 million, 5 million. Yung sa kanila nga billion sa atin million lang subscriber pa, di ba? Napakadali lang naman po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman para naman updated tayo sa ating mga video. Sunod-sunod na ina-upload. Araw-araw na ako mag-upload. Sige, basta adyan kayo, andito lang ako. At magbibigay sa inyo ng impormasyon patungkol dito nga po sa nagaganap na pag-amin, pagsiwalat, pambulaslas, yung gantihan. Ito ang napaka-exciting na part, no? Ang pag-amin ng mga kalaban. Naglalabanan na sila, yung mga kalaban natin dati naglalabanan na at bumabaliktad na. So yun po yung pinaka-exciting na part, pero mas may exciting pa dyan na part ang maging presidente ang ating si BP Sara. Mabuhay po BP Sara, sana po maging presidente ka po. Sana po may pababa natin itong mga ulupong na ito, no? Sana po, magising na po tayo, no, mga kababayan, kung sino man yung hindi aware dito sa nangyayari sa paligid natin, sa gobyerno natin. Sana po, magising na po tayo dahil hindi ito biro-biro lang para to sa future ng ating mga anak, mga apo, lahat na future natin. Hindi man tayo magkamal na pera, at least kahit paano tumahimik ang ating bansa at umayos. Yun lang, magkaroon ng trabaho, mag-create ng mga investors, makapaghikayat ng mga investors, no? Sigurado ako mga kababayan, mga kaibigan, international na po itong ating ginagawa, yung pag-amin ni Zaldico. Sigurado ako dahil naka-update po ako sa ibang bansa na binabalita din nila itong pag-amin. Malaking news po ito dun sa ibang bansa. So ito na nga po mga kaibigan, magpapalabas na po tayo kung tingnan natin. Maiksing video lang ito pero makatotohanan, totoo. At pwede natin pagmulan ng ating puot, galit sa gobyerno. Hindi naman natin pinapababa ang gobyerno. Ang atin lang, bumaba ang nasa gobyerno. Bumaba ang mga dorobo sa bansa. Ayan po mga kaibigan, let's play our video. Yeah. Sige. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again,
So ito na nga po yung part 2 mga kaibigan, no? Yung nauna kong video, yun yung part 1. So dinugtong natin dito para naman kapana-panabik yung ating panonood. Kung kayo po ay nakaantabay sa channel ko, please panoorin nyo po. Huwag nyo po i-skip yung ads, ha? Yun lang. Thank you. I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Grabe, daming pera, oh. Bantakin mo yan, oh. Habang sila naglulukmok, tayo naman After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act, grabe mga kaibigan, no, napakalaking pera nun. Maleta. Huh? Pero sa pagkakataong yun, nagpakita siya ng maleta na walang pera. Haharangin na naman yan, sigurado yan. Of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng dapat lang. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Tingnan ko lang tapak mo, sige. Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. So yun po mga kaibigan, yung part 2, no? Abangan po natin yung part 3 dahil kung kayo nakatabay, abangan natin yung part 3, no? Na video ni Zaldico sa pagsisiwala. Nakita niyo yung maleta pera. So wala po tayo nakita pera, no? Puro maleta. Wala po tayo nakita pera, puro maleta. Pero haharangin nila yan. Dahil sasabihan na naman ni Clear Castro, ano yung pinakita? Maleta lang, wala naman yung pera. So, hindi po malinaw, no? Maghahanap pa rin sila ng mabigat na ebidensya. So, makakapagpatunay lang yan dito, ha? Ang katotohanan.
na si Gutesa at si Zaldico. So ano na, Ping Lacson. So to, yung pagtatakip nyo na sasabihin hindi credible na witness si Gutesa. So yan po, totoo, sabi na ni Zaldico na totoo lahat ng sinasabi ni Gutesa. So ikaw kasi, ngayon mag-iimbestiga ka na naman tungkol sa Zaldico na kung totoo talaga sinasabi ni Zaldico ay umuwi siya at patunayan ang kanyang sinasabi at iimbestigahan mo. Pero wala naman mangyayari at sasabihin mo false information. Walang katotohanan pinagsasabi nito dahil ginagamit lang mga etc. Nakakalito ng mga pinagsasabi nyo. Sa tingin nyo, malilin lang nyo pa at taong bayan para maniwala sa inyong investigasyon na yan. Taong bayan na mag-iimbestiga. Abangan mo sa 16, 17, 18. So, yun po magaganap na rally ng INC at iba-ibang sekta. No? So, ayan po ba. So, ayan po mga kaibigan, no? Kung napanood natin ang part 2 ng siniwalat ni Zaldico patungkol dito sa flood control o mga insertion na pera. Halos 25% po ang naibulsa ni Mandarambong Marcos. Hindi ako nagsabi niyan ha, nagaya ko lang yan. Mandarambong Gambong. 25% halos po 25 billion pesos. Dahil 100 billion po yung nasa loob ng mga maleta no? Sa 25 noon is 25%. Sa 25% nasa 25 billion po yun. Napakalaking pera, grabe. Ano kayang gagawin nila sa pera na yan? Samantala ako, inaabangan ko na pagkapera ko wala talaga kasi kukunti pa lang yung subscriber natin. Kaya mga kababayan, mga kaibigan, kung kayo po yung nakatabay sa channel ko, please naman kung subscribe naman kayo kung nakikita nyo yung aking video. Pero hindi pa rin ako sumusuko dahil inaabangan ko yung 10 million na subscriber. Bagamat imposible, ako po yung naniniwala na darating tayo dyan. At tayo po sana makatulong sa ating kapwa. Asahan nyo po. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kinaabangan at kinasusuklaman. Kinagigiliwan. Ito pagbablog natin tungkol sa nangyayaring nagaganap na issues dito sa ating bansa. Ito naman po si Marcel nagsasabi magandang tanghali. Magandang tanghali. At babu! Teka lang, may dudugtong lang ako. Habang po tayo nalulugmok dyan sa mga biktima ng baha, lindol dyan sa Cebu, nagkasawi-sawi na yung ating mga alagang hayop, kabuhayan, naipundar, tanim, lahat. Sila po'y walang habas na nagkakabal lang salapi. Hindi ba lang magawang tumulong. Minimal na po ang ginagawa nila tulong, hindi kagaya natin ng Pangulong Duterte na kung anong mayroon sa gobyerno binibigay talaga sa calamity. Yun lamang po mga kaibigan at nakikiramay po tayo sa nangyaring pagbaha dyan sa Cebu. No? Lalo na po yung ako kasi animal lover kasi ako, lalo na po yung mga aso, yung kalabaw, yung alam niyo yung iniwan ng amo. Ito may gagawin din ako dito sa dito sa mga hayop na to. May isang mayor na nagsabi na alaga lang yan. Pwedeng palitan. Humanda ka sa akin. Ito po si Marcelo. Magandang tanghali po. Salamat po sa inyo lahat.